Good morning, good afternoon, good evening sa you guys. We're back at it again with another Night Crows content. So, sa episode ngayon, pag-usapan natin kung paano nga ba mag-earn ng diamonds. Ang tawag sa isa sa mga currency, in-game currency ng Night Crows na mapambibili mo sa market. Pwede mo rin pang bili dun sa mga uh, iba't ibang item sa shop or sa mga season pass. Ganun, yun. So, yun na nga, isa sa mga tips kung paano mag-earn kaagad ng diamonds is, unang-una syempre number one is yung market, of course. Number one lagi ang market sa mga ganito, sa mga MMORPG games or NFT games. Kung paano ka mag-earn dito sa exchange. So, number one, of course, syempre, magbebenta ka ng mga item na hindi mo kailangan. Of course. Pero ano nga ba yung mga dapat benta dito? So, usually number one for me, since kung yung mga ibang players is starting pa lang, benta nyo yung mga tradable items nyo kaagad. Basta pag naging tradable sila, yung item, pag hindi sila bound, tulad nito, hindi mo mababenta yung ganyan. Pag wala silang word na bound, yun yung mga item na pwede mong ibenta sa market. Yan, tulad nito. Tapos yung shortcut, lilitaw. Mag-highlight. Hindi katulad nito na naka-black and white. So, yun. Yan, tulad nito. Itong ornament blitz, yung belt na knuckles, which is 10 dias. So, ayun. Pwede mong ibenta yan para sa ibang players. Kasi yung mga ibang players, kulang nila dyan. Pang codex kasi yung mga to eh. Mga ganitong item pwede lang pang codex for sa kanilang stats. Lalo na yung mga whalers natin, syempre, talagang bibili yan. Gusto nila yung mga ganito. Madaling ibenta yung mga ganito, mabilis din mabenta. So, isa to, yun. So, pag item starting nila always 10 dias, hindi pwedeng ibabayan, hindi rin pwedeng dagdagan yung selling quantity kahit dalawa sila. Kahit dalawa silang ganito. Re-retrieve ko ha. Hindi mo pwedeng pagsabayin para pababain yung presyo below 10 dias. Isa rin kasi yun sa tricks yung pababaan kayo ng presyo. Yung sisirain mo yung market para makabenta ka na mabilis. Pero hindi pwede yan sa mga item na ganito. Sa mga equipable items, hindi pwede. So, ayun. Pag may ganito, automatic na 10 dias sila, re-register mo sila. Kapag nabenta sila, tignan natin sa history, magma-minus 1 yan kapag 10 dias. Kasi may parang tax. Ito, 10 dias ko binenta. Kita naman dito, 10 per unit. Then, nabenta ko siya ng 9 dias. Nung nabenta siya, mabibigay sa akin is 9 dias. Ito. Yan. Ito. Tulad dito, rustering. Ito. Equipable item. Ito. 9 dias. See? So, ayun. Pag nakabenta ka ng ganun, of course, magiging diamonds. Pwede mong ibenta yan through Facebook Market, yung dias, via Ghost Trade. Pero mag-ingat kayo sa ghost trading ha. Kasi isa yan sa mga bannable offense dito sa Night Crows or sa kahit anong laro ni Wimid actually. Kahit nung time pa ni Mir4. Pero hindi siya ganun kabilis mahuli. Yun. So usually wala mo nahuhuli sa mga ganito. Yung mga black market sellings or ghost trade tawag naman nila. So ayun. Ito yung, syempre, pag low level ka pa lang, ito yung mga unang-unang may bibenta mo. Yung mga tradables or most probably, ito, mga codex. Mga codex unit, mga codex or mga crafting items. Itong rough leather iron to, crafting item to. Ito, yung may mga ganito, may mga librong ganito. Ito, tawag dyan mga codex, mga codex items. So, isa rin yan, mabilis din mabenta yung mga yan. Kaya ang mura nila sa market. Napakita ko sa inyo. Ito. Collectibles. Yan, mga codex items to. Yan, mabibilis mabenta tong mga to. Mabilis ka rin mag-earn ng gems. Tulad ng mga iba. Tingnan mo yung mga nabebenta ko. Kahapon ng iba. Ito, nagbenta ko rough leather. Yan, 40 gems kagad yan. Kung i-compute ko kasi ang market ngayon sa labas or sa Ghost Trade is 1 peso is equal to 2 gems. So 1:2.
So, ayan, isa yun sa mga tips. Pero, ang number one actually na mas magandang ibenta dito na laging kailangan ng players, ito, Morion. Yung nakukuha yung Morion dito sa dungeon, dito sa Land of Prosperity. Yan, nagda-drop dito yung Morion. Bibigyan ka nito, it's either bound or unbound. Pero usually binibigyan ka ng unbound dito. Basta, ang technique kasi dito para makakuha kagad ng Morion, it's either mag-solo ka, pero dapat yung character mo mabilis pumatay ng mobs. Mas madaming mobs, mas madaming mamatay ng mobs, mas malaking chance may mag-drop. Pag naman siguro yung class mo yung sword and shield ganun, yung cleric ganun, try nyo siguro mag-party. Mag-party sa mga archers ganun, sa mga dual dagger yan. Mabilis kasi magpumatay ng mobs yan eh. So, mas malaking chance ng drop. So, yun. Magkano nga ba yung Morion? Actually, medyo may presyo dito yung Morion eh. Kumbaga, parang nabawasan na kasi yung presyo ng Morion dito. Dati, mahal-mahal nito eh. Yan. Ngayon, 85 siya. Pero dati, nung starting pa lang to first 3 days, umabot pa to ng 400 gems. Price per unit. Tingnan mo, ito 20,000 gems yung isa. Pero ano na to? Sobra na to. Ang pinaka-viable na nakita kong ganito is nasa 400 to 100 gems yan dati. Pero ito yung isa to sa pinakamabilis mabenta actually. Ito, sobrang bilis mabenta nito. So kung gusto nyo, since doon yun sa Land of Prosperity, di ba? Kung may nakukuha kayong tawag dito, yung pang-plus ng oras. Yung pang-plus ng oras dito yun eh. Land of Prosperity. Itong green. Kung makukuha kang ganito, mas maganda. Kasi usually nagda-drop yung Morion na to pag patapos ka na eh. Ewan ko bakit ganun. Pero usually kasi pag pinaparm ko yung Morion na ganito, pag patapos na ako, dun lang siya nagda-drop. So feeling ko. Parang mas malaki yung drop kapag ginamitan mo nito. Pag ginamitan mo ito. Kasi usually nga nagda-drop siya pag patapos na. Para sa akin lang yun pero baka hindi nag-a-apply sa ibang player. Pero yung mga Morion kasi na nakuha ko, which is naka-8 na ata ako in total. Ayun. Dati kasi 1 Morion per drop lang yung nakukuha ko. Kasi tatakbo-takbo kasi yung dagger since nauunahan akong makapatay ng mobs, hindi ako nadadropan. Yung nangyayari, isa lang, maximum isa nakukuha ko. Pero nung last time kasi kaya nasabi kong ganito, nasabi kong mas maganda yung drop kapag ginamitan mo ng ganito. Kasi nung patapos na ako, nakukuha na ako ng isang Morion, then ginamit ako nito, may natitira pa nung 10 minutes ata, then nag-drop yung unang Morion nung nag-recharge ako nito, nung nag-plus ako ng 30 minutes, ginamit ko. Then yung second, tas nag-drop ulit siya ng Morion nung last 5 minutes. So, ayun. Based on experience lang naman yun. Pero, baka hindi nga applicable sa ibang players. So, wala. Sinabi ko lang, kunento ko lang sa inyo. So, ayun din. Isa nga yun sa pinakamagandang fireman para nga makabenta ka ng gems. Yeah. Mga mga intro boys. Auto-benta ng Morion. Bound or unbound. Yan. Yung bound, hindi mo mabibenta. Pero meron din dito na instant paldo ka. Masasabi natin instant paldo. Kung madrapan ka ng dito sa special sa Masarta. Ito sa cave, sa level 40 cave. Ito, Seal of Advancement. Ito, pag nakuha niyo to, 10,000 agad to, pre. Kasi 'di ba, yung Diocese 1 is 2 kakasabi ko kanina. At ang halaga nito nasa 20k gems or 21 gems. Sobrang importante kasi nito sa mga player na ito, tignan mo 21k. Sobrang importante kasi nito sa mga whale players kasi kailangan nila yan pang pang up ng class. Kailangan kasi yon for crafting dun sa kailangan mo to for ito. Alam ko kailangan i-craft to ng Seal of Advancement. Ito, 3. Tama.
Para yung class mo mag second advancement. Ito, tulad nito. From Rogue to Assassin, kailangan mo ng Scroll of Advancement. Kailangan mo i-craft to. Craftable to eh. Kailangan mo tatlong Seal of Advancement. 70 na ano yung basic, tapos more yun. So, ito talaga yung tatlong yun eh. Sobrang ano nito, sobrang madali lang naman silang i-farm. Pero itong epic na to, medyo may kahirapan kasi swertihan minsan. Pero kung gusto niyo kumita, ngayon na, try nyo i-farm to sa Masarta, level 40. Kasi sa level 40 mo lang yan makukuha sa Masarta eh. 30 and 35 hindi. So 40 oh. Kasi usually ng players ngayon, nasa 40 pa lang, level 40 plus. Yun pa lang yung mga level nila ngayon. 45, 50, hindi pa masyadong di pa, wala pa akong nakikitang ganito halas. Kasi pang job change nga naman to. Usually kasi sa 40 sila nagpo-farm. Gaga din, pero naserte din yun nga. So, yun din. Pero, +1 din tayo. Ito, medyo mahirap naman gawin. Itong sa request. Ito, region request, dungeon request, o kaya crafting request. Yung mga ibang players kasi, nagre-request for mga ganito para i-craft na mga profession. Pero, usually kasi, ang ano dito, nung napanood ko dun sa isang Korean streamer nga, in the late game pa daw to, etong sa crafting, kaya wag muna tayo mag-focus dyan, pinakita ko lang sa inyo. Ang request ngayon is yung region request, ito. Tama. So, eto lang, papatay ka lang ng mobs, kukunin mo pupunta ka sa bulletin board dun sa kung kahit anong town, papatay ka ng mobs, ay accept mo yung quest, magbabayad ka ng 1 gem, tas papatay ka ng mobs, tapos i-complete mo, bibigyan ka nila ng 10 gems. So, kikita ka ng 9 gems per request. Pero, ngayon kasi mahirap na to, since kapag may kumuwang player dito, may certain times na na-complete yung quest na yon, hindi na siya lalabas. Hindi na siya lalabas. Dati may nakikita ko ditong from level 31 to 37, pero ngayon wala na. Usually, nag-start sila ng 45 ngayon. Tingnan natin, double check. Yan. Usually, starting level niya is 45. May mahirap na to. Di ka natatama dito eh. Kung level 40 ka lang, di ka tatama. So, unahan dito. Pero hindi sa sila, ito, level 56 naman. Sa Ivilius, ito, level 51. Hanggang 55. Tinry ko na to actually. Saan ba? Nakakuha na ba ako? Accepted hindi. Manage to. Wala bang history? Walang history, sayang. Pakita ko sana sa inyo. Nakakuha ng 3 ata quest doon. Isa rin to, dungeon request. Yan. Kukuha ka lang ng request, tulad ng ginawa mo nung kanina, papatay ka ng mobs. Ito 150. Ito turn in mo request, complete mo, may gems ka ulit. Pero ito mahirap siya. Nasabi ko mahirap kasi unahan dito, ang pangalawa pa nun, high level na yung mga high level na yung mga request. Ito, tatry natin to. Forest of Training Area 2 Raid 2. Labas muna ako dito. Babalik na lang ako. Para kunin natin tingnan natin kung makukuha natin yung quest. Tapos, para hindi makuha ng ibang players. Pero level 40 kasi yan. So, nakalabas muna tayo. Pakita ko lang sa inyo. Here we go. Request. Ito. Request station. Ito. Bulletin board. Ano tayo, ha? Tahan natin. So, yun. Ito siya. Dito, sa parang bulletin board. Then, dungeon request. Sabi ko sa inyo, di ba, magbabayad kayo ng 1 gem para makakuha kayo nung, Ito, kunin mo. Accept lang. Just confirm. Ayun. Di meron ka ng quest na yon. Hindi ako sure kung nag-i-expire yung quest na to. Kasi isa lang pwede mong kunin na quest eh. Yun yung kinagandahan dito eh. Hindi nila pwedeng hindi nila pwedeng kuhanin lahat. Accepted request. See? Pag tinapos mo yan, bibigyan ka nila ng 10 gems as I said. Ito, defeat all monsters sa forest training area sa FOT. Dito, forest training. Pero balik tayo sa Masarta dahil nagpa-farm tayo dun sa Bakikik tayo sa party. So, ayan, isa lang yun sa tatlo. Yun yung tatlo ngayon, Yun yung tatlong ngayon na ways kung paano mag-earn ng gems na mabilis.
Tapos, asa sa inyo na, of course, kung gagamitin nyo yung gems na yun sa paglalaro nyo dito sa Night Cruise or ibebenta nyo sa tao, which is sobrang laki ng demand ngayon. Ang laki ng demand ng gems ngayon, syempre starting pa lang. Parang yung Draco yan last time eh. So, ayun. Yun yung tips ngayon guys, or yung episode natin ngayon. So, yun. Thank you sa panonood guys. Hope you like and subscribe din sa channel. Paki-share na rin sa mga sa mga newbies nyo dyan na ayaw nyo pag-explainan. Papuntahin nyo na lang sa akin. Papanoorin nyo ng videos ko. So, ayun. Thank you guys. GG sa inyo. Good luck sa paglalaro nyo Night Cross.